Round 3 na ng WBA featherweight title fight. Siya ay minaliit, inihagis at napagtanto na rin ni Sendo ang napakalaking agwat niya kumpara sa champion. Para bang isang Diyos ang kaharap niya ngayon? Matatapos na lang ba ng ganito? Tanong ni Sendo sa kanyang sarili. Hindi ko ito pwedeng hayaan na lang ng ganoon. Desperado na si Sendo at napapamura sa sarili. Kapag inihagis ko ulit siya ng pangalawang beses, ay baka sumama ang impresyon sa laban, wika ni Ricardo sa sarili. Mas mainam na bumitaw na lang siya sa akin ng kusa. Nag-aalangan ng champion at baka ma-penalty siya sa laban. Hajime no Sendo, Chapter 1506, Clinch. Kagaya noong nakaraang chapter, ay naka-clinch pa rin si Sendo kay Ricardo at hindi alam ang gagawin para daw bang isang Diyos ang champion. Matindi ang yakap nito habang sila ay nasa gitna ng ring. Seryoso lang ang mukha ni Ricardo habang pilit niyang kumakawala sa clinch ni Sendo. Habang nagaganap ang clinch ay napalakas ang tulak ni Sendo. Dahil sa momentum nito ay napaatras bigla ang dalawang boksingero at mukhang nagulat si Sendo sa pangyayari. Gumalaw? Tanong ni Sendo habang itinutulak ang champion habang naka-clinch. Hindi ito katulad noon? Ang panel ay nagpapakita ng isang malaking bloke ng bato habang itinutulak ni Sendo. Tila ba may naalala siya sa pangyayaring iyon? Nasa momentum pa rin ng pagtulak ni Sendo habang nasa clinch at hirap itong pigilan ng champion. Nagulat ang lahat sa nangyari na itulak ni Sendo papalayo si Ricardo. Sa sobrang lakas ng paghagis ay napalipad papaatras ang champion. Sigawan lahat ng tao sa arena. Ngayon naman ang challenger ang naghagis sa champion sa lona, wika ng lead commentator. Hindi ito maganda dahil sa pangyayaring iyon ay pumagitna ulit ang referee sa laban. Umapila ang corner nila Ricardo at sinabing sinadya niya iyon, bigyan mo siya ng penalty, wika ni Bill sa corner. Pero rumibat ang kampo nila, Sendo at sinabing, huwag kang maingay, kayo naman ang unang nanghagis, bumawi lang kami. Nahihiya si Coach Yanaoka sa nangyari, pero iginiit ng kampo nila Ricardo na i-penalize sila Sendo. Hindi ito magawa ng referee dahil parehas naman daw nila itong ginawa. Tinanong ni Bill kung ayos lang ba si Ricardo o kung may na-injury ba sa kanya. Hindi sumagot si Ricardo, ngunit tinaas niya ang kamao nito. Tumayo ng mataas ang champion. Sigaw ng lead commentator. Tila ba sinasabi niya na, ayos lang ako. Napansin ni Bill ang kanan ni Ricardo. Napansin niyang nagagalaw na niya ito ng maayos. Kung papalampasin natin ang paghagis kay Ricardo sa lona, tila ba nakatulong din ang kaunting oras sa pag-clinch kay Ricardo na makarecover sa kanyang kanang braso. Napaisip siya na malaking pagkakamali ang pagkapit kay Ricardo at nabigyan din siya ng pagkakataon dahil sa paglipas ng oras. Buhay na ang aking kanan, sabi ni Ricardo sa sarili. Pumorma na ito at handa na ulit umpisahan ang laban. Napuno ulit ang plano ang isipan ni Ricardo kung paano tatapusin ang challenger. Kaya kong rumatsada ng buong lakas. Hindi ko na kailangang pagtakpan ang sitwasyon ng aking kanan gamit lamang ang mga kaliwang kombinasyon. Pwede ko rin haluan ng kanan ang mga tirada ko sa kanyang vitals. Dadagdagan ko pa ang lakas at dami ng kombinasyon ng bawat atake. At doon babagsak na siya, so ano na Sendo? Nakahanda na ba ang loob mo? Mukhang planado na ng champion ang gagawin at handa nang tapusin ang kanyang katunggali. Tuloy na ulit ang laban wika ng lead commentator. Ang champion ay mukhang handa na ring simulan ang laban. Box, sigaw ng referee. Pero ang challenger ay hindi pa nakaporma, pinapa-fighting pose siya ng referee, ngunit nakatingin pa rin ito sa lona at mukhang pagod at nag-iisip. Ano ba yan, Sendo? Sigaw ng isang manonood. Tigil-tigilan mo na ang yakap na yan, hindi yan cool. Hindi pag-clinch ang estilo mo, sabi pa ng iba. Gawin mo lang ang kadalasan mong ginagawa. Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Sendo, ay suportado at pinapalakas pa rin nila ang loob ng bata nila sa laban. Mukhang alerto na ang referee, sabi ni Ipo sa may crowd. Kung magkakahagisan ulit, ay baka bawasan na sila ng puntos.
Kabado si Mari sa sinabi ni Ipo. Napakomento si Miyata. Mas mahirapan na siya ngayong tumagal sa laban. Gulat din si Ipo sa nangyayari na kahit si Sendo pa daw mismo ay walang lakas laban sa champion. Bakit na-expect ka pa ba ng iba? O ayaw mo lang aminin na malaki talaga ang pagitan nilang dalawa? Alam nating malakas si Sendo pero ang kaharap niya ay kakaiba sa lahat. Napatahimik si Ipo sa sinabi ni Miyata. Inuudyok pa rin ng referee na mag-fighting pose na si Sendo pero hindi pa rin ito pumoporma. Dalian mo nang pumorma, wika ng referee. Ngunit may kakaibang nangyayari kay Sendo. Napaisip siya na noong nakaraan, bakit nung sa kanya ay parang may mga ugat ang lumabas sa paa niya? Hindi ko siya matibag, pero sa lalaking ito, binigyan ko lang siya ng kaunting tulak at napatumba ko siya kaagad. Langya wika ni Sendo sa sarili. Hindi pala isang Diyos ang kaharap ko ngayon. Eto na mga kaibigan, nag-ala demonyo at tumaas na ulit ang buhok ni Sendo, parang nag-ala Super Saiyan. Nang lisik na ulit ang mga mata nito at naglalabas ng parang aura. Nakangisi sa impormasyong nalaman nito tungkol kay Ricardo. Mukhang naalala ni Sendo ang spar na naging sumo match nila ni Ipo bago ang title fight. Hinawi na lang ni Sendo ang referee at sumugod papalapit kay Ricardo. Makikita sa mata ng parehong boksingero na seryoso na ang mga ito. Nagulat si Date sa may ringside, gulat din ang mga manonood. Todo ang focus nila Ipo at Miyata habang nanonood sa laban. Napatanong si Sendo sa sarili, bakit pala ako nagpaparang bola? Tao naman itong kalaban ko. Sa wakas, napagtanto na rin ni Sendo na hindi Diyos ang kanyang kalaban at pumoporma na itong atakihin ang champion. Masyadong mababa, wika ni Bill sa may corner. Mag-click clinch na naman ba ulit yan? Hindi, tao lang yan, wika ni Sendo, at kung makakatama ako, babagsak din yan. Sumusulong galing sa ibang mababang posisyon si Sendo habang papalapit kay Ricardo. Isang kanang uppercut ang binitaw ni Sendo ngunit nakaiwas ang champion. Inang rules yan, inang champion yan. Masyado kong inisip ang mga bagay na yon. Ito ang mga naiisip ni Sendo habang inaatake si Ricardo. Pumoporma at nilalagatok ni Sendo ang kanyang kamao at sinabing, dapat ay maniwala lang ako sa aking mga kamao. At dito na natatapos ang chapter mga kaibigan. Mukhang ito na ang comeback sa laban na hinihintay natin pero kailangan natin malaman at sabihin ang paborito nating mga kataga. Break next week. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang pong mag-comment at may tsansang maisama sa susunod na video. Please like, share, and subscribe. Take care po, and God bless.